magsalita. Hindi ka naman sinabing ligawan mo ako ah. Ang arte mo naman kasi. Kung ayaw mo, di wag. Marami naman dyan na mas maganda pa kaysa sa'yo. Handog ng DZRH ang panahon. In his time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakot ay ginagawa sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag isip na may wakas, maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang iwaga at buhay. Sa bawat ito, may kasama at katipuan. Ang ulila at kalungkutan at tila walang katapusan. Ang nagpasa sa kasalanang nagawa. Nagsusulat po ko sa inyo. Akayin niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang mundo. Mangingibabaw ang kaligayahan. At mag-aari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay. Sa kanyang panahon. Mga balitang bago at pinag-uusapang bago. Alamin lahat sa Break Time. Kasama sina Lakay, Mayor, Leo, Macalma at Bea Petro Corpus. Live sa DZRH Radio TV at online alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. May mga utos ang magulang na para sa anak ay mabigat. Kay hirap sundin para sa kanila. Dahil doon, dapat bang yun ay suwayin? Mga kaibigan, narito ang ating pakinggan. Ang laging karanasan ni Claudine. Sa ating dulang. Sa kanyang panahon. Baltik. Bakit mo nagawa ito sa amin, Claudine? Bakit ka nagsinungaling? Oo nga. Kung hindi pa ako nagpunta ng hindi mo alam sa school mo, hindi ko malalaman na may nobyo ka na. Nay, dahil sorry po. Sinabihan ka na namin. Hindi ba pwede sa'yo yun dahil bata ka pa? Hindi ka nakinig. Saan kayo pupunta ng lalaking? Ha? Magka-holding hands ba kayong palabas ng school? Nagyaya po siyang mamasyal kami. Kaya sumama ka at hindi ka pumasok sa last subject mo? Ay, Lagi mo bang ginagawa ito? hindi po. Ngayon lang po ako sumama sa kanya. Totoo po yan, Tay. Wala magandang bunga pakikipag-boyfriend ng maaga. Mas malamang lang na matukso ka. Layuan mo na ang lalaking yon. At hindi ka na rin papasok. Ay, wag po. Ayoko po kuminto sa pag-aaral. Hindi ko na po ulitin
Oh, kumusta ka na ngayon sa bagong school, Claudine? Okay na, Jamie. Kahit malungkot, adjusted na rin ako. May ilang friends na rin ako. Ang bihira naman kasi sina Aling Carlota at mga Spar. Sobrang higpit. Inilipat ka pa ng school. Ipinaunawa lang nila sa akin kung bakit sila ganun. Ayaw kasi nilang matulad ako sa mga pinsan ko na, yun, di na nakatapos ng pag-aaral kasi maagang nag-asawa. Tapos, kahiwalay din. Kaya susundin mo na lang sila? Oo. Tama naman ng parents ko eh. Buti na lang. Hindi tulad nila yung nanay ko. Kung nagkataong pareho nila, ang malas ko. O, Gaspar, saan ka naman umuwi? Sinama ako sa Pampanga ng boss ko. Sayang din naman yung dagdag na kita eh. Alam mo po, kailangan natin yun. Dahil matagal pa mag-aaral, yung tatlo nating anak. Uy, kumusta na nga pala sila? Lalo na yung panganay natin. Yung pangalawa at pangatlo, wala naman tayong problema sa kanila. Si Claudine, tingin ko, maayos na siya sa bago niya school. At saka, okay naman yung mga grades niya. Ituloy mo pa rin ang surprise visit sa mga anak natin doon sa school nila. Ha? Malaking bagay yun para patuloy nating malaman ang mga nangyayari sa kanila. Talagang gagawin ko yung Gaspar. Hindi tayo dapat maging kampante lang. Tungkulin nating ituro sa ating mga anak ang daan na dapat nilang lakaran. Para kahit malalaki na sila, hindi nila yun hiwalayan. At hindi sila mapahamak. Kahit pa dumating ang panahong maiwan na natin sila. Ang tagal mo naman dumating, Claudine. Kanina pa kami naghihintay dito sa kantin. Ako, pasensya na, Jamie. May group meeting kasi kaming magkakaklase. Ay, okay. Ay, siya nga pala. Kaibigan ko si Benson. Wala mo, crush to crush ka niya. Kaya nagpatulog na makilala ka. Ha? Bakit mo naman sinabi kagad ang totoo, Jamie? Ha? Baka layuan na ako ni Cloud niyan. Uy, hindi naman gano'n ko suplada yung friend ko. Yan ba? Lalo na kung ililibre mo kami ngayon ng lunch. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasayasayang tampo sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Oh, Carlota. Ba't di ka ba natutulog? Ay, naiisip ko lang ang mga manliligaw ng panganay natin. Bakit? Pinayagan lang naman natin siyang ligawan dito sa bahay. Para hindi gawin ng mga lalaki sakali yun. Pero hindi pa rin tayo pumapayag na makipagnobyo siya. Abay, dapat lang naman yun. Dahil 18 pa lang siya. At second year college pa lang. Ay baka hindi siya makatapos ang kurso niya kung makikipagnobyo na siya. O anong inaalala mo sa mga manliligaw niya? Yung Benson, Oh, hindi ko gusto yung kilos niya. Bakit? Akala ba niya porka anak mayaman siya? Papayag na tayo sagutin siya ni Claudine? 2 beses ko na rin siya nakitang dumalaw dito nang nakainom. ano?
Pero kung lalaking yun walang respeto sa nililigawan. At maging sa atin ng mga magulang. Gusto ko nga sabihin si Claudine na dumistansya sa lalaking yun. Tama lang. Ayoko rin ng ganun lalaki. Sige, Benson. May iwan na kita. May gagawin ako sa library eh. Sandali lang. Ilang araw ko nang napapansin na iniiwasan mo ako. Bakit ba, Claudine? Dahil ba sa parents mo? Sinabihan ka ba nila? Ha? Huwag kang mainis. Pero, tama naman sila eh. Ano? Hindi ka dapat dumadalaw sa amin nang nakainom ka. Parang hindi mo kami nire-respeto. Pambihira naman, oh. Yung palang iniisip mo. Claudine, para sabihin ko sa iyo, ikaw lang ang niligawan ko ng 2 months. Lahat ng mga naging siyota ko, sandali ko lang niligawan. O ba't kanya ka magsalita? Bakit? Hindi ko naman sinabing ligawan mo ako ah. Ang arte mo naman kasi. Huh. Kung ayaw mo, diwag. Marami naman dyan na mas maganda pa kaysa sa'yo. Talaga, inay? Nadalaw tayo sa mga pinsan ko sa Tagaytay? Oo, anak. 2 days tayo doon. Naku. Para makapamasyal tayong lahat. At makabandi na rin ang tita niyo balikbayan. Ang saya nun, inay! O nga pala, sabi ng tita mo, marami siyang pasalubong sa atin. Kaya mag-ready na kayo magkakapatid. Ay, oo nga pala, may babalita nga pala ako sa iyo. Po? Ano pong balita? Yung kaibigan mo si Jamie. Si Jamie? Ano pong nangyari kay Jamie? Abay, nagtanan. At ang katanan, yung isang manliligaw mo, yung ayaw namin, si Benson. Huh? Oo. Nalulungkot ka ba? Ay, nako, hindi po, inay. Wala naman po akong gusto sa lalaking yun. Sa totoo lang po, inis nga po ako sa kanya eh. Nalaman ko na masama po palang ugali ng taong yun. Natutuwa akong makilala ang marketing manager ng Casanova Enterprises. Likewise here, Mr. Rodriguez. Asto na lang, Claudine. Tingin ko, mga 5 years lang naman ang tanda ko sa'yo. Pero nakakahiya. Oo. Kayo ang pinakamalaki naming client. Ikaw naman ang pinakamagandang dumating sa buhay ko. What? Oh, I said, pumayag ka na. Sige ka. Baka hindi matuloy ang kontrata natin. Alamin kung paano sumali sa Mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Teaser H, mas malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Teaser H, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kaya Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasayasayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Carlota, handa na ba yung... Oh, ano nangyari? Tumiiyak ka. bukas na ang kasal ng ating panganay. Anong iniiyak mo? Isang mabuting lalaki si Ashton. Hindi mapapalayo na sa atin si Clotilde. Dalawang anak na lamang natin ang ating mga kasama. Itong taong to, ganun talaga. Mag-aasawa na siya. Ang mahalaga, nailagay natin sa maayos ang ating panganay. Ay, anak! Lalo kang gumanda sa suot mong pagkasal. Bagay na bagay sa iyo, anak. Para kang prinsesa. Oo nga. Salamat po, inay. Itay. Oh, parang naiiyak ka. Naalala ko lang po ang mga ginawa ninyo upang maiiwas ako sa maling lalaki. Nagdaramdam ka ba sa amin, ano? Naku, hindi po, inay. Nagpapasalamat nga po ako eh. Dahil po sa mga ginawa ninyo. Nakilala ko po si Ashton. Salamat po sa mga utos at sa mga bili ninyo, inay. Itay. Mabilisan mong malalaman at malaman mga balit. Kailangang pagtrabahuhan ang magandang kapalaran. Iwasan ang kalalawan at tanggihan ang kapusuan upang ang hilangan ay makamtan sa kanyang panahon. Magalagsiga na Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Bobby Cruz, at si Wendy Villacorda sa papel na Claudine. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon.